Yes, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga. Mas marami atang pinaiyak this time. Itong si former Senator Antonio Trillanes, diba? Yung pamilya, yung supporters, halos lahat na ng nasa circle ng DDS camp talagang pinatangis, di ba? Ni Trillanes. So, si Trillanes lang pala yung yung solusyon sa hustisyang matagal nang hinihingi ng napakadaming mamamayang Pilipino. So, alam naman natin, di ba, kahapon na itong si former President Rodrigo Roa Duterte ay nahatulan na, di ba? May paghahatol na hindi pinayagan ang kanilang hinihinging interim release, 'di ba? So humagupit na yung yung International Criminal Court at hindi naman diyan nag-intervene ang palasyo, ang Malacanang, ang pamahalang gobyerno. Kumbaga, let the ICC decide. 'Di ba? Hayaan natin ang rulings ng International Criminal Court, bahala sila. 'Di ba? Asikasuhin natin yung problema ng bansang Pilipinas and yung sa ICC sa kanila na 'yan, 'di ba? So anyway, ganito, 'di ba? Bakit hindi nga ba pinalaya itong si former President Duterte? So inexplain na 'yan ng ICC Una is yung kailangang masiguro yung appearance niya sa trial, 'di ba? So alam naman natin na itong si Digong is mataas yung flight risk, 'di ba? So bukod sa mataas yung kanyang flight risk, may history din siya ng avoiding sa accountability. So he has a history of avoiding accountability. And beside mga minamahal, may rejection of ICC proceeding itong si former President Duterte. So one reason pa lang yun yung para masiguro yung trial niya. Kailangan talagang nandoon siya sa detention. Kasi, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, yung flight risk niya, may history ng avoidance, may history din siya ng rejection dito sa International Criminal Court. Pangalawa naman, pinoprotektahan dito yung mga witnesses. Kasi kapag nakalaya, itong si former President Duterte, yung mga witnesses pwede nilang i-pressure. 'Di ba? Pwedeng malagay sa kapahamakan or pwedeng brasuhin yung investigasyon. So, sa madaling sabi, yung mga witnesses na magte-testify kay former President Duterte, hindi natin alam pag nakalaya si Digong, baka takutin. Kasi 'di ba gano'n naman si Digong, mahilig manakot. 'Di ba, mga minamahal? So, yung mga biktima is pinoprotektahan din. So, second reason 'yan kung bakit hindi siya pwedeng palayain ng pansamantala, 'di ba? And pangatlo, yung pattern of obstruction. Kasi laging sinasabi ng pamilya ni former President Duterte na itong si Digong daw ay kinidnap. So, you will see mga minamahal na baka pag nakauwi si former President Duterte, hindi na yan pabalikin. At saka laging sinasabi, diba, ni Digong na mas gusto niyang mategi na lang dito sa bansang Pilipinas. Diba yan yung gusto ni former President Duterte? So, may kasalanan din dito yung pamilya ng mga Duterte. Kasalanan din nila kung bakit itong si Digong ay hindi pinayagan ng tuluyan ng International Criminal Court. Anyway, mga minamahal, so, eto, basahin lang muna natin yung sinabi ni Trillanes. Sabi dito ni Trillanes, ngayon, natuldo ka na yung interim release na yan. Sana ay wag nang magpaasa ang leader ng mga Duterte camp sa mga supporters nila. Ano ka ba? Trillanes, magpapaasa yan. Siyempre, malaki yung nasusweldo ni Kaufman. 100 million per month. Di ba? Laki nun. So, can you imagine? 100 million per month ang sinusweldo ni Kaufman. So, yung delayed na ginagawa ni Kaufman kay former President Duterte, malaking tulong yun sa kanya. Siyempre, trabaho lang, di ba? Can you imagine? May option si Digong na dumalo, pero hindi nila ginawa. Yung strategy defense nila, medyo tagilid. Si Kaufman pinadalo. Nag-waiver si Duterte ng presence niya, pero hindi siya pinakita. So, meaning, lack of respect sa proceeding yung ginawa ng camp ni former President Duterte. And they delayed. Diba? So, that one of the reason din ata kung bakit
medyo tumagilid. Etong si former President Duterte dito sa kanilang kaso na mag-grant ang kanilang interim release, or it is just a drama, 'di ba? And they are preparing for 2028 national election kasi alam nyo naman, 'di ba? Maawain yung mga Pilipino, so they want to gain more sympathy. Gagamitin nila si Digong para umalab ang puso nila. Ay, by the way, may rally pala sila ngayon, 'di ba? Sa Liwasang Bonifacio. Sa Liwasang Bonifacio, may rally ang mga DDS. Aaten kaya si Mima? Magka-cover sana ako doon kasi baka mamaya makita ako doon eh. Baka mamaya magaya ko kay Takero na inaway ng mga DDS. Wala namang masamang mag-cover, 'di ba? Anyway, di na makakalaya si Duterte bilang kabayaran sa libo-libong Pilipinong pinatay niya, which is totoo nga naman, 'di ba? Kailangan maging political accountable itong si former President Duterte dito sa kanyang ginawa. Kasi can you imagine, according sa mga gaano ba kadami pinatay ni Digong? Sa PNP record, 3,000. Sa humanitarian groups, humigit 30,000. Tapos may mga witnesses pa, may mga police pa. So, madaming dito kay Duterte. Kaya medyo sablay sila. Kasi, tawag dito, yung DDS squad, madami mga minamahal, 'di ba? Yung DDS squad ni Digong o Plantokhang, yung mga planted evidence, yung mga testimonies mismo ng mga police, 'di ba? So, kailangan panagutin 'yan ni former President Duterte. Kaya itong ginawa ni Kaufman na nililin lang, itong mga DDS, syempre trabaho lang, walang personalan. Itigil nyo na yung fake hope ninyo. Itigil nyo na yung illusion ninyo. Magsitigil na kayo, yung mga influencer dyan. Kasi the ICC has already spoken. Duterte will remain detained, no interim release, no special treatment, no humanitarian free pass, 'di ba? So, this is not political fight. This is all about justice, accountability, and international law action. Kasi yung ginawa ng Senado ngayon, yung pambabaraso nila kay former President Duterte, I think mas nag-trigger yung ICC na wag bigyan ng interim release si Digong. Kasi meron pa siyang power sa bansang Pilipinas at mas kailangan ng mamamayang Pilipino ang ICC. Kasi dito sa Pilipinas, wala tayong maayos na justice system. To be honest with you guys, in terms sa kaso ni former President Duterte. 'Di ba? Wala eh. Yung mga senador, tingnan nyo, mga kupal. 'Di ba? Lagi nilang sinasabi, matanda na yung tao, maawa kayo sa tao. Maawa sa tao? Ay, paano naman yung mga pinatay ni Digong? Paano yung mga breadwinner? Paano yung mga tatay, nanay? 'Di ba? Paano yung mga nawalan ng anak, ng ina? Paano sila? 'Di ba? Sobrang dami nila. Oh, so may influence pa din kasi itong si former President Duterte sa bansang Pilipinas. So that I think one of the reason din yan kung bakit hindi ginrant yung interim release ni former President Duterte. Tsaka mahilig sila sa mga political drama, yung health reasons, yung humanitarian appeal kuno nila, 'di ba? So, tigil nyo na yan. Malinaw naman yung sinabi ng ICC na hindi siya pwedeng palayain kasi delikado ang mga witness pag pinalaya si Digong. Posibleng guluhin ang investigasyon. At si Digong kasi, mahilig yan sa yung avoiding of accountability. So, kailangan harapin niya ang kasong niyang crimes against humanity. So, patuloy na haharap at makukulong, 'di ba? Si Digong sa Scheveningen. Tama ba yung pagbasa natin dito? Scheveningen. Bobo ni Mima. Prison sa The Hague, the Netherlands. At imagine unanimous yung boto. 5 judge nag-no. Wala man lang yung itigil, wala man lang nag-motion, walang nag-dissent, walang nag-object, buong panel no. Ayaw nilang palayain itong si former President Duterte. So, 3 grounds ang sinubukan ng Duterte camp, pero 3 din ang ibinagsak at itinanggi sa kanila ng International Criminal Court. So, sa madaling sabi, the appeal of the former President Duterte camp was rejected. And
Malacanang has nothing to do with that kasi hindi naman involved ang Malacanang sa usapin yan. Let the ICC decide, diba? So, magpugay tayo. Mamamayang Pilipino, si Trillanes lang pala ang magpapaiyak sa kanila. Diba? Magde-December, pero tatay nyo karton pa din. Alright, anyway, pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And yes, always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!